Kay nasayod banta nga dili basta-basta ang pagpuyo sa managtiayon. Every now and then Minyo, di ba? Exciting kayo yung relationship? Huh? Everything is fun. Huh? Everything is perfect. You are always happy. O kung kayo mo, kanang nindot kayo yung relationship sa ulitaw pa mong dalaga. Nya, sa dihang nag-uyab-uyab na. O, dili na pabadlong. Masuroy yun. Silang duha. Istorya-istorya. Bisag wala na issue, hala, story lang gihapon. Ana, loving kaayo, no? Mo na usa sa gitawag og stage of your relationship nga pagkanindot jud kayo cloud 9 kayo ang kuanana. Cloud 9 kayo ang imo ang feeling sa imong partner, no? Hangtod nga nag-decide mo nga mag-usa. Uy, pagplano na dayon sa kasal, exciting kayo, no? Nindot kayo ang feeling, no? Gitawag na siya sa family study of enchantment period. It is the period of your relationship that you are so enchanted. Kuan kayo, nindot kayo inyo ang feeling ba sa sag-usa, no? Pag madagma, mapandol, mayroon ka nga, okay ra ka, dear? Okay ra, wa ka baka maunsa? Doon na, mangusta, namahaw na baka, naniudto na baka, nanihapon na baka, sa imong sudan, grabe dyan ka kay ka, concern, oy, no? Hangton nga, nagminyo na mo. O sa diha, nagminyo na mo, uy, muabot ang gitawag og honeymoon stage, no? Honeymoon stage, no? Wow, grabe, physical intimacy, no? Inana, no? Ay, nindot kayo, ay. Now, whether we like it or not, moabot ang stage sa married life nga everything will come upside down. Tinood na siya. I do not know kung nakaagi na ba mo ani, ha? Gitawag ni siya og disenchantment period. Nga usahay gamay ray sipyat maglalis na mo. Gamay ra gyud. Walang mahugas siyang plato, nasuko na. Walang malimpyuhi ang CR, walang ma-flush ang bowl. Wala gayaw-yaw na, no? Wala lang gagmay na lay bikil. Mag-away na dayon. Ni moabot gina sa ato ang married life. No? Nga biklo na kayo atong relationship, oy. Nga time will come nga ang uban di nakagwanta, magsabot na lang nga, mag-iya-iya na lang ta. Mulain na lang kog ako kay murag di na magita magsabot, magkasinabot ani. Ang term ana sa korte kay kuan kanang sa term kalimot ko eh. Nga dili na wala na point of kining mag-unite pa sila, no? Everything is in opposite direction, no? Ug daghan kayong mga family karon nga naka-experience na. Ilabi na sa computer karon, sa internet, social media, nga gipangkuan na dito, gipang-post na nila dito ang first marriage, second marriage, third marriage, grabe sad na oy. Murag ilang gikondisyon ang utok sa mga tao ba nga okay ra ng second marriage oy. Nya kun dili man galing unsa ba diya inyong ay manana po third marriage na pod.
ay naunsa na may tao ng atong society oy, no? So nindot kayo nga doon natin family day aron ma-remind ta sa ato ang mga saad og panumpa sa gikasal pa ta in sickness or in health, di ba? Sa dunay sakit o walay sakit, daghang kwarta, walay kwarta, sa kalisod o sa kahayahay, mag-usa ta hangtod nga kamatayon ray magbulag na to. I-remind ta na, ato man ang promise, no? Okay. So muna akong tema sa Birian. Muna akong tema dito gabi, nagwali ko bahin na, no? Nag-share ko sila. This enchantment period, this is a very critical period of marriage life nga many daghan ang nagbulag. Wa na magkasinabot. Pero kung makapasar mo ana, mupas mo ana nga stage, meaning nipas mo ana nga stage, mo ana nga stage, moabot ang gitawag maturity period. Kanang maturity period, wala na magkuana, wala na magbase sa edad. Nagbase na sa maturity sa tao, emotional maturity, spiritual maturity. Nga everything is already adjusted. Ka-adjust na ka sa batasan sa imong partner. Muulig alas 8, di na ka masuko. Muuli og alas 9, okay ra. Muuli og kuan, okay ra. Dili maligo og 5 ka adlaw, okay ra. Bahala na diha, oy, ana no. Ay, okay na siya, oy. Oh, wala mahinloin sige lang. Wala mahugas okay ra. Wala mahugas yung plato, malibya. Wala na, adjusted na ka. Ha? Mayon na ka ba nga? Ay, pasagdahin na lang na imong papa diha, oy. Ay, pasagdahin na lang na imong mama diha, oy. Kay na siya. Tinabi na siya. Nadawat na nimo ang tanan, no? Accepted na nimo. Amot, iabot na mo nga stage. Kasagara ka ng mga senior. Kasagara mo, ay, sakto, ay, okay ra na, ay, okay ra. Oh. Pero sahay kanang sayo pa kayong gamin nyo, doon niabot na ay mag-away, maglalis, malate lang ganing bana og usa ka oras, wala, gubot na, ano? Magnilibayay nagplato, unsa ba din na, ano? So inaton ta nga magbantay ta ha, kung naamo na nga stage, I hope ang Ginoo ra nagsaad og promise, nagsaad ha, nagpromise siya nga tabangan taniya ana nga stage, no? Tabangan ta na niya nga stage. Mulabay ta na nga tanan. Now, when it comes to sa mga bata, pag-raise na to sa mga bata, another problem ni. Problema ni. Kining matuto og mga bata. Muna nga, magbantay ta kay kini mga bata amangod. Pag dili na to ni matrain og mayo, mora ni mo hatag na to problema. Ay, sigurado. Kita mo sa, I don't know, sa mga news o sa mga social media, nga dunay anak, gipatay niya iyang mama, sungod, nakakuan man na. Nakita man na. Gipatay na iyang papa nga natulog. Ha? Naunsa man na yung tabua. Oy, no? Makapasubo ba, no? Now, dili na siya imposible aning mga bataa kung dili na to ni siya matrain, bitaw. Dili na to ni sila matrain. Ang saan pag-train ani? Ang Bible nagsulti, train up a child in a way he will go. Og human niya na, meaning sa Ginoo. Ha? Ato silang dalhon sa pagkahadlok sa Ginoo. Nga mahadlok sila sa Ginoo ba? Dili sa atua. Ha? Kinala mo, abot na. Nga, ang ilang kadlukan, ang Ginoo, dili kita. Pwede ba na, mga igsoon? Pwede ba na mga ginikanan? Nga no? Kay bisan pag mahimulag na nato ni mga bataa, mulayo na ni. Mulayo na ni mga bataa. Dili na sila mo himog sayop kay ngano man ang Ginoo may lang kadlukan. Oh. Kay whether you like it or not, ha? Lolo, lola, whether you like it or not, kini mga bataa pag maprofessional na ni pamiyaan ta ni. Biyaan ta ni mga bataa. Kaninyo maipon ni sa inyo, ha? Dili oy. Dili gyud. Nga pag mahimo na ni mga engineer, mahimo na ning mga doktor, mahimo na ning mga kuan. Dili na ni mo ipon sa imo oy, maglain na malit na nagilang ka og galingong balay dito. Ha? Manawag na lang sa imo, ma, diri ka mo puyo sa ako. Ikaw na pabalinon.
Ha? Akong anak karon to ana sa Lipa, Batangas. Duha may akong anak, babae, no? Pag masters niya sa UP Los Baños, nakakitag bana, to ana na minyo. To ana na mo si Lipa, Batangas. Mo manawag. Bakasyon mo dire. Pag ano mo, dire mo puyo. Dili sa manaoy. Mubulag lagi. Ha? Na isa na ko karon si Kanier College nasa IIT. Makita na ko ang dagan siyang pangunahuna. Muhawa gina siya. Mo kay ang plano pag man niya sa IIT, master siya sa iyang igsuon na influensyahan siya ba. Moatog Los Baños pagkahuman, everything will follow. Wala na nga, wala na hold ana oy. Di ba? Ayan niya, kahit ang mga ginikanan bitaw, no? Pag kining mga bata nato pag ma-professional na, ayan na niyo buti. Masagdahin na sila. They have their own mature thinking, ha? Nakoy na ilan nga parents bitaw. Ang iyang anak doktor na, ha? Akong gibadlong. Ngano, siya pa'y magbuot. Saan paggamit siyang kwarta. Ako siya gibadlong, Brad. Ano na yun? Ay na pagbuot, ay na buti na imong anak nga mag-unsa pag-manage yan kwarta doktora na oy. Kunang iyang anak maglikay saya mo palayo gyud kay sunod-sunod man siya kay mo may aman imong naunsa men taon ko oy akong ginaundangin na oy. Ay pasagdi na imong anak. Dahil na ay na pag ang iyang feeling bata pa man kayo iyang anak. Kung siya ka-realize nga doktora na. Naunsa man taon ko oy. Kinana gap sa akong atubangan nagkuan sila naglalis ang ibadlong Brad ayo nagbadlong ayo nagpagbuti na imong anak bahin siyang financial kay doktora naman ako mo lagi pastor akong papa manggod kay ko ang kaayo kanang yang treatment sa ako mura pa ko baby isura ana oy kinata siya yan ko undangin na pasagdahin na siya itugyan na sa Ginoo kay mature na imong anak dana na kaugalingon nga linyas pangunahuna ihatag na sa iya ang katungod sa pag-decide. Kini mga bata, karon under pa nato ni, pero time will come. Mulabaw pang kaalam ni sa tua. Nya kita na badlongon kita na koreksyonan ani, ha? So, kitang mga ginikanan karon, under pa man nato ni mga bata karon, kinahanglan nga nakay control sa ila, ha? Ilabi na sa social media. Kining cellphone, ha? Ayaw ninyo paturagasin ni mga bata nga sila na magbuot sa ilang cellphone time, ha? Kinahanglan po siguro tagaan niyo yung cellphone time, ha? Pero kinahanglan kuan gyud, limit gyud, ha? Limit gyud kuan gyud sila i-educate sila kini mga bata, unsay makaayo, unsay danger sa cellphone. Unsay danger ani, ha? Pwede ka mahimong dautan aning cellphone, pwede ka grabe gyud ang makadaot ang cellphone mga igsoon. Muna mga ginikanan, sa spiritual aspect, kinahanglan seryoso ta ni mga bata, dalhon na to sila sa pagkadlok sa Ginoo, ha? Unya, ato silang giyahan, no? Dasigo na to sila sa pag-alagad sa Ginoo. Kay mura siya. Muna text na to ron, ha? Naunta ko'y wali, pero kini na may gihatag sa inyong pastor, so kini na lang gid ko mo istorya ani. Pero basahon ako ang konteksto niya. Psalms 103 verse 11 to 18. Actually, muna ang konteksto. Akong basahon. Kay ingon nga ang mga langit hataas ibabaw sa yuta. Ingon man usab kadako ang iyang may gugmaong dakong gugma ngadto kanila nga may kahadlok kaniya. Ingon sa pagkahalayo sa silangan gikan sa kasadpan, sa mao nga gilayon ang iyang ipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Sama sa usa ka amahan nga naluoy siyang anak, sa mao nga pagkaagi naluoy ang Ginoo kanila nga may kahadlok kaniya. Kay siya nahibalo sa atong kahimtang, nahinumdum siya nga kita mga abog lamang. Mahitungod sa tao ang iyang mga adlaw ingon sa balili, ingon sa bulak sa kapatagan, mauman ang iyang paglabong. Kay ang hangin mulabay sa ibabaw niya, og kini mahanaw, og ang dapit nga gitugkan nini dili na makaila kaniya. Apan, muni ang text na to, ang mahigugmaong
kalulot ni Jehova. Meaning, ang iyang pagkadako nga gugma sa toa, nagagikan sa walay katapusan, ngadto sa walay katapusan. Ibabaw kanila nga may kahadlok kanila. Ug ang iyang pagkamatarong, ngadto sa mga anak. Alang, verse 18, alang ni atong na nagbantay sa iyang tugon, ug ni atong nahinomdom sa iyang mga lagda, sa pagtuman kanila. Ato ni i-open sa prayer sa magapamalandong tanay. Ginoo, daghang salamat sa imong pulong nga mao'y giya kanamo sa magalakaw kami uban kanimo. Dalaygon kaning kabuntagon, ito ginakontanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Nindot kani nga verse, mga igsoon, it is a promise. This is an eternal promise of God about His love for us. No? Eternal. His love is from eternal to eternal. Why? Katapusan niyang gugma. Now, kitang mga tao, mga igsoon, sometimes, na katapusan atong gugma. Walay forever. Na may term nga, nothing is forever. In this world, yes. Kay mga abog, grabe ita. Kung sa gingon sa Ginoo dire, kita mga abog lamang, mga made of clay, yuta. Manang pag mamatay ta, padulong kita sa yuta. Ilubong ta, kung sunogon po ta, maabot ta, mayuta ra gyapon padulong na, no? Sakto ang Biblia, wala mamakak ang Biblia bahin niya na, no? Now, tanawa dire ang gingon sa Ginoo sa verse 17. Ang iyang walay katapusang gugma, mahimo lang nga walay katapusan sa tanan nga may kahadlok niya. Sa ato pa, dunay kondisyon, conditional, ha? Conditional ang iyang gugma. Tinuda iyang gugma from everlasting to everlasting, but only to those who fear Him. Bantay niya. So, ito pagkatong walay kahadlok kaniya, moabot ang time nga ang Ginoo dili na mahigugma niya. I repeat, moabot ang time, karon kitang tanan gigugma ta sa Ginoo. Pero moabot ang time nga maputol ang gugma sa Ginoo nato sa dihang dili ta maadlok niya kana bitong judgment na. Kay anay mong ni siya mitabo mga igsoon, in the last days, ang uban malangit, ang uban na impierno. Nganong impierno man, tungod kay wa may kahadlok kaniya, nawala na ang gugma sa Ginoo sila. Dito na sila sa kalayong walay pagkatapos. Muna siya may tabo. Pero katong nagpadayon sa iyang gugma, katong nakahadlok niya, hadlok niya, ay walay problema sa langit. Puno siya sa gugma sa Ginoo. His love will extend from eternity to eternity to those who fear Him. Katulad na hadlok niya. Now, ang pangutana mga igsoon, unsa may karakteristik sa tao nga nahadlok sa Dios? Gibutang sa 18. Alang ni adtong nagbantay sa iyang tugon. Ay, muna siya. Ang meaning sa pagkahadlok sa Dios, kadtong nagabantay sa iyang tugon. Unsa ba sabutan na nagbantay sa iyang tugon? Nagbantay sa iyang kasuguan. Nagbantay sa iyang kasuguan. Now, magbantay mo ni kay dunay twist ani ha. Munta nga nagbantay sa iyang kasuguan, Old Testament man eh. Old Testament ni siya karon New Testament man ta. What? Unsa may sabot ni? Unsa implication ani? Now, this is the implication, my dear sister, my dear parents. Ang kasuguan sa Dios gihatag sa atoa. Sa ato mga ginikanan kaniadto. Wala magalit tayo labot kay sa mga Hudiyo ra to. Pero along the way nakaplagan sa Ginoo nga walay nakatuman sa iya ang kasuguan. Until now, walay naka-follow. There are 624 laws in the Bible. 600. We only know 10. Ang ato na bawaan polo ra. 10 commandments. Pero actually, there are 624 laws. Specifically, kung basahon na to na. Mga balaod sa pagpanglimpyo, balaod sa health, balaod sa ceremony, balaod sa... Daghang balaod. Ceremonial law, health law, mga sa din na sa Bible. Pero, walay nakatuman ana. Bisag sa napulo kasugo. Mangutana ko ninyo practically. Sa 10 commandments lang, kinsa may mo hands up dire nga, Pastor, na perfect ginako na karon. Abi, kinsa may isog di maingon be? Nga na perfect diri mong 10 commandments. Wala, di ba? Wala. That's a reality. Okay, muna gihimo sa Ginoo. Wala may nakatuman sa napulo kasugo
Naka-decide ang Ginoo tungod sa iyang gugma nga ako nalay munaog sa kalibutan in the person of the Lord Jesus Christ. Ako nalay munaog, pero gamito nako si Ginoong Hesukristo. Magpakatao ko, mahimo kong pure nga human being. Why? In order that I will fulfill the law. Ako'y mo fulfill sa law nga akong gisugo sa tao. Kaya ang tao wala na ma-fulfill. Nasabtan ninyo? So ninaog si Christ, ninaog ang Diyos in the person of the Lord Jesus Christ. The purpose is to fulfill the law. Siya na lang gay mutuman sa napulo kasugo kay wala gid takatuman nga tao. Siya na nituman sa Mateo 5 na kuan dito. Og siya mianhi aron sa pagtuman sa kasuguan. Og nakaplagan gid siya nga walay sala. He perfected the law. The holy demand of the law was satisfied. Gihingpit niya ang kasuguan, wa siya sala. Perfect si Christ. O niya, gibubo niya ang tanang sala sa katawhan, iyang giangkon, gidala niya sa cross, gipakamatyan niya, o niya ningon na dahin siya. Karon, kay na perfect naman ako ang kasuguan, ako ramay naka-perfect, ang tanan nga musalig nako, akong tagaan og righteousness, himuon akong matarong. Dili matarong nato, kung dili pagkamatarong ni Christ iyang ihatag. Nasabtan ninyo? So in the New Testament now, ang ato di ay pagtuman sa kasuguan, dili na mao ang Ten Commandments, kundi dili pagtuman sa kabubuton sa amahan. Akong basahon sa John. Akong basahon para makita ninyo sa Book of John, nag-ingon diri John chapter 6, no? Para klaro, ha? John chapter 6, verse 40. Kay ang kabubuton sa akong amahan. Karon, ninimbag-o nga testamento, nga ang matag-usa makaila sa anak, og musalig kaniya, makabaton sa kinabuhi nga dayon. Oh, nindot na, di ba? So, ingon na din si Christ, nga ang kabubuton sa amahan, karon nga time, dili sa Old Testament times, karon nga time, nga ang tanan makakita sa anak, kisay anak, si Christ, ug ang tanan nga musalig kaniya, makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa ato pa magigsuon, mga ginikanan, karon di ay, ang pagkamatarong na to, maluwas ta, kang Christ na, dili sa napulo kasugo, kay dili man ta makapulfill ato. Nasabtan ninyo? Nasabtan ninyo. Lato pa, kung mupulpil ka sa napulo kasugo, di man mo mapulpil. So, dili ni mo maangkon ang pagkamatarong. Pero naaman si Christ, iya mang gipulpil ang napulo kasugo. Unya, niingon man siya, nga ang musalig nako makaangkon sa pagkamatarong. Ha? Ako masahon ang bersikulo ana, ha? Roma. Ingon diri sa Roma. Si Paul, ang writer sa Roma, nag-ingon siya. Mga igsoon, ang tinguha sa akong kasing-kasing ug ang akong pag-ampo ngadto sa Dios alang kanila mao nga mga luwas unta sila, mga Hudiyo ang ipasabot niya ani. Kay saksi ako nila nga sila adunay kasibot alang sa Dios. Apan kini mooy kasibot nga wala duyugi sa kaybalo. Amo ni ang kuan ni Paul sa mga Hudiyo. Iyon si Paul. Kita nako ang mga Hudiyo, grabe ang ilang gugma sa Ginoo. Grabe ang ilang loyalty sa Ginoo. Pero ang ilang loyalty, dili mao. Sayop lang. Sayop nga loyalty ba? Unsa may gayon ni Paul? Kay wala man sila'y hingbang kaagan, mahitungod sa pagkamatarong nga gikan sa Dios og naningkamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong diha sa pagtuman sa kasuguan. So gisaway ni Paul. Wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga gikan sa Dios, nga gikan ni Kristo nga atong Ginoo. Sa ato pa ang pagkamatarong karon diha na Christ. So if you want to become righteous in this time, go to Christ. Saligi siya, dawata siya nga imong personal savior aron maangkon nimo ang pagkamataro. God will declare us righteous because of the righteousness of Christ, not my righteousness. Og diha ka magsugod sa pagkinabuhi diha sa Ginoo.
Magiyahan na nato ang mga kabataan, muna giingon sa Salmo, nga ang kaluwasan ato nang mapanunod, mahatag sa mga kabataan, o ang iyang pagkamatarong ngadto sa mga anak, ngano? Imo namang ma-share sa mga bata ang kaluwasan sa Ginoo. Kisa pa maday mo istorya nila bahin sa kaluwasan, di ba? Ikaw raman. So, imong mapaambit ang kaluwasan nga atong naangkon sa imong mga anak, ug maluwas ang imong mga anak, bisan pa iyang mga anak, bisan pa mga anak-anak, muna saad sa Ginoo. Oh. So, sa dihang ang pamilya, dikit kayo sa Ginoo, happy ang pamilya. To tell you frankly, wala na ilaing malipayong pamilya nga nagkinabuhi ron nga close gyud sa Ginoo. Kanang pamilya bitaw nga naa sa Ginoo bitaw, mo na pinaka-happy. Ha? Oh, the family that, unsa toy gingon? Oh, the family that prays together. Yes, amen. So, the only reason nga na malig-on ang pamilya, ang Ginoo ra gyud. Ha? Mo nang kung maglalis-lalis usahay ta sa atong partner, kay dili man malikaya na mga igsuon, there is no perfect marriage. Matay niya, walay hingpit. I know nga, doon na mo expectation sa marriage ninyo. Nga unta nga among kami nyoon, nanigid. Pero sometimes, dili mamao, no? Pero tungod kay doon na tayo Diyos, nga atong alagaran, simba, mo yung Ginoo taon, tabangi ko sa akong problema. O ang Ginoo mo tabang nimo. Ha? Muna siya. Muna sikrito sa usa ka malipayong pamilya. Ang Diyos mo sikrito. Kinahanglan mo sagop taniya, mo dangop taniya. Dalon na to ni mga bataa sa pag-alagad sa Ginoo, sa paghigugma sa Ginoo. Dalon na to ayog biyai. Ha? Kuyugan ninyo na pagsimba. Kung mag-Bible study mo, kuyugan ninyo na, no? Karon ga family data na sila, no? Wala mangini, di pa man ta mag-expect ani mga bataa pud makasabot ni sa akong wali, pero at least maanad na sila nga nay magwali nila. Maanad na sila ba nga ana mangina pag magpalit family day naagi magwali, oh at least na gitawag ni siya og character formation ba, no? Nga makuha na ma-adapt na nila nga naagi na magwali kada family day. So dalaygo ng Ginoo mga igsoon sa bersikulo nga gihatag sa atong pastor diri. Ingon siya diri, ang gugma sa Ginoo ngadto sa walay katapusan sa tanan lang nga may kadlo kaniya. Ang tanan nga may kadlo kaniya, mosalig ni Christ, maghinolsol, mosalig ni Christ, nga personal nga manuluwas karon og makaangkon siya sa kaluwasan. Og kini nga kaluwasan, mapaambit ngadto sa iyang mga anak, sa mga anak, di ba? Oh. Wala ko masayad karon kinsay pamilya ron nga naas problema. Wala ko masayad ana, pero kung naa mo karon sa problema, conflict karon. Ha? Normal na siya. Dili na siya abnormal. You are actually operating in a very normal way. Pero ngano? Salig ta sa Ginoo. Minta pastor, wa mo gumay kwarta, to tell you frankly. Daghang kayong pamilya nung mapitin daghan nag kwarta, bulag lang gyapon si Andy og si Pilmar. Nagbulag ba to sila? To si Jam o katong kulata yang basawa. Kita mo atong luuya atong naunga pod oy. Nakaingon jud ko nga matang paita kinabuhi, no? No? Luoy kayo. Luoy gid kayo. Nawaragot? Nindot kayo ilang pamilya si Andy og Pilmar, malingaw tay sila ang duha bitaw nga alabing kayo inana. Nanaunsa naman noon ning kalaki, ha? Nga wala naman, nag-alsa baluta naman siya. Tungod kay, wala sila masayod, nga inana doon ay conflict. Doon ay conflict mga igsoon. Muna nga, married life is not easy. Dili sayon. Pero naay Ginoo mo tabang na to. Naay Ginoo nga willing siya. Nakabalo siya. Kung sa giyon sa Ginoo, nasayod siya nga kita mga abog lamang. Mini makasasala ta. So, dangop ta sa Ginoo, tanan, bana, asawa, mga anak, may problema, duol ta sa Ginoo. Kay nagsaad siya kasulbaran. Nagsaad siya. Okay? That is one way of dealing. Kay kung wala tay problema, manool ka mo sa Ginoo.
Kung dili ta tagag problema, manuol ka ta sa Ginoo. Pareha na kuha na siya, basic principle. Sa eskwelahan, ang bata magtuon kay tagag exam. Tagag problema ba sa maestra? Ugma, maghatag og exam. Ay, magtuon ang mga bata, pero ugma, wala exam. Asa na magtuon. Oh. So, kanang problema nga ihatag sa Ginoo sa ato, mo na'y makaingon nga, mahimutang maalamon. Magtuon ta ba? Maka-learn ta. Kanang problema karon ngayong gihambin, maka-learn mo ana. Learning man na, pagkahuman ana. Solusyon. Pag-solve man na, naka-learn na ka nga. Sa sunod, dili na ko patapataka o invest. Kay ma-scam ta. Tinabi na siya. So, hinaot punta nga sa inyo atong celebration ron sa Family Day, no? Atong duolo ng Ginoo, sagop ta siya, tanang problema, atong isampit siya. Call upon me. Di ba yun siya? Tawag lang muna ko, and I will answer you. O ipakita ko kanimo, unsa ang dagko ang mga butang nga akong ihatag kanimo. So, salig ta sa Ginoo. Ha? Okay ra ba na mga ginikanan? Okay? Si ato ning i-close sa prayer, mag-ambot. Ginoo, daghang salamat. Nga ang imong pulong, naghatag ka na mong promise karon. Nga ang imong gugma o kaluoy magapadayon. Ikaw andam sa pagtabang, sa tanan nga mga suliran, nga among matagbuan along the way. Bisan pa sa mga ginikanan karon nga niya. Kabalo ko Ginoo nga aduna sila gihambin karon nga mga problema sa relasyon, sa usag-usa, bisan pa sa mga kabataan, sa pag-provide sa tanang gikinahanglan sa ilang mga apo, mga anak karon. Ginoo, nagahangyo ako kanimo, ikaw may tinubdan sa tanan, kaluoy, grasya, tanan, proteksyon, ikaw unta Ginoo magapadayon sa pag bubo niya na. Nining family sa Berean Christian Academy Kulambugan nga annex. Ikaw Ginoo magabantay kanila bisan sa family nila, mga anak, mga maestra, bisan pa sa kinatibuk-an dinhi sa Kulambugan. Lord, dalaygon ka nining kaudtohon karon, nining kabuntagon karon. Tugyan mo ang tanan bisan pa sa maabot ka mga himuon activity karon. Ikaw magapadayon Ginoo sa